Morning guys. 5:30 pasok ko today. So mauna ako kay hubby. 6 ang pasok niya. Ay pagpalit lang ako eh. Laban tao ako pa lang. Ready na yung bacon ko, hard-boiled egg sa taas, hard-boiled ito. Ay, sorry naman. Ito yung oatmeal. Ito para sa scrambled egg to, pero too early pa para gawin. Tsaka poached egg, so nag-timer ako ng 15 minutes bago ko gawin. Ayoko na sobrang dry yung scrambled. So, yan. Chili. Corn muffin. Pauwi na ako. Kabisihan. Hindi na ako naka-vlog. After nun, dire-diretso na. May mga guests din kasi kami. Tsaka usually pagka serve na lang ng serve. So halos naubos naman ang pagkain. Sakto lang ang gawa. Tapos syempre after nung kailangan linis. 1:30 kasi ang labas ko. So kailangan by 1 o'clock. Tapos na. Tapos cleaning na lang. Naka, sarap. Day off ako bukas. Para mangyari ang haba ng off ko. Kasi 2 days off. Tapos ngayon pang umaga ako. Pero mamaya magre-review naman kami ni hubby. Review. Yellow nakatambak. Yun yung dalawa. Pinakuha ko yung yung nakuha natin ang lalagyan ng mga stereo system natin. Yan. Kailangan kasi dalawa. Kanina ako kumuha nun, mag-isa lang ako eh. Kaya ang hirap eh. Pero tinulungan ako ng may-ari para maikarga namin doon sa truck. Lamig pa rin. Naku, mukhang ang bigat ah. Bigat nga, ako lang mag-isa kanina dun eh. Tumulog na yung matanda ng ano. Solid. Hindi naman. Baba mo muna yan. Lamig pa naman. Matisod ka, Jonas ha. Saan ba yung pinakalababa? Hirap na hirap si Jonas eh. May salamin pa pala, kaya ay. Yakap. Buti nila basag sa likod yan, ano? Hindi, yung jacket na yung jacket ko. Ano dun? Hindi ba natatanggal yung ano na yan? Para gumaan? Ayun. Ganda pa eh, no? Nakainis pa. Yun lang, ay bumukas. Ayan. So, ito na yung Kaya mga 20. $20. Dadalhin niyo pa sa basement yan, anak. Mas mahirap. Ilang step yun. Mas mahirap. And gawa pala ako ng skinless longganisa. So, ayan. Ground pork. Mga nasa 3 pounds. Tapos, usually di ako naglalagay ng vinegar, pero dahil marami to, so pwedeng ipang stock. Lalagyan ko ng vinegar para medyo mas tumagal siya. Vinegar, soy sauce, cornstarch, brown sugar. Ito usually, mga siguro per 2 tablespoon ng sugar per pound. Tapos ito, 1 tablespoon ng cornstarch per pound. Ito, 1 tablespoon ng soy sauce per pound din.
Vinegar teaspoon lang. 1 teaspoon per pound. So, depende na sa dami ng ano nyo. Depende na yung dami sa panlasa nyo. Tapos, itong bawang, tansyahan lang kasi peeled na yung binibili ko, diba? Siguro mga nasa ano to, 2 buo. 2 or higit pa. Tapos yan, 1 teaspoon ng pepper each pound. Paprika, ganun din. Chili, tansyahan lang. Siguro isang kutsara lang to para sa lahat na. Tapos ang asin, nasa 1 teaspoon per pound. Tapos dadagdagan na lang yan kapag after ko siyang i-mix. Talagang kailangan i-mix mo ng husto by hands. O pwede kung may mixer kayo, mas madali. Yan. Tapos ito yung yung saran wrap. Pwede nyo naman gusto nyo kung mabilisan para lang kayo gumagawa ng meatballs. Hindi nyo kailangan i-wrap isa-isa. Pero pag nakaganto kasi mas nagiging siksik yung longganisa. Dati nag-vlog na ako nito eh. Hindi ko lang kung may naiba ng konti doon sa ginagawa ko. I think yung yung vinegar nga. Tapos ayaw naman namin ng sobrang tamis. Gusto namin yung garlicky. Gusto namin garlicky. Tapos bahalo siya. Yung medyo may anghang tamis. At saka konting alat. So ayan, haluin ko na to. So ayan. Add nyo lang naman lahat yan. Bawang. Ang hindi ko pa ata na-share sa inyo yung recipe ko ng tapa. Beef tapa. Ano ba yung ginagawa mo? Maraming bawang. Yan. Ito lang matrabaho rito kasi kailangan halong-halo. Volleyball ka? Tournament? Bukas. Hindi. Dapin lang. Rapid. Tapos pagod na pagod siya. So yan guys. Mamaya balikan natin to. Tapos after nyo haluin, nyo muna, try nyo muna ng konti. Magprito kayong konti para alam nyo kung enough yung lasa para sa inyo. Yung iba naglalagay ng anato powder. Pero ako hindi na. Okay na yan. Kasi may paprika na at saka may toyo. So yan. Tapos na. Nilagyan ko pa ng konting asin at saka konting toyo. Tsaka garlic. 1 kutsara pang garlic. Tapos pwede nyo i-set yan for 2 hours. Pero kababahit ko na kasi ulam namin ngayon ito. 1 kutsara. Depende sa nyo. Laking gusto. Lakihan ko ba dir? Yan. Ano natin? Kasi pambahay lang naman. Hindi naman siya pambenta. Parang sampalok Malalaking sampalok. Buti na lang, hindi dilaw yung 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 pambalot. Yan. Ganyan lang. Tapos, pwede nyo nang store din yan sa freezer. Lagay nyo lang sa ziplock. Galing Okay na. Kaysa bibili ka. Sige nga, pakita mo nga mga 100. 100? Yan. Lagyan ko ng konting tubig. Tapos, cover ko lang hanggang saan siya. Magmantika. Usual na pagluluto ng longganisa. So, yan na. Luto na. Yan. Nag-fried rice din ako. Tapos itlog. Breakfast kami sa gabi ngayon. Hindi ko pa siya tapos gawin eh. Inuna ko munang lutuin ng aming kakainin. So, yan. Ang tataba, no? Ang tataba din ng longganisa. Healthy. Pangbahay naman kasi. Yan. Breakfast sa dinner. Para bukas pagising mo, di ka na mag-breakfast. Ganun. Bukas ko na lang kakainin to pa. Kasi wala na mga ibang
kailangan sahog. Kailangan mag-ano ako ng kamatis. Masarap sana may kamatis. Wala na palang kamatis. Wala na rin kamatis. Wala na rin sibuyas. Suka okay nito. Okay, may ano naman, suka, bawang. Butin lang may bawang. Talo-talo na yun. Ano. Init pa. Ano, sakto? Ayan, itlog. Sakto. Itlog na maalat nga, masarap din yun. Tapos may kamatis, sibuyas. Meron tayo itlog na maalat eh, kaya lang... Hindi na maalat. Hindi, wala ang ano, kamatis, sibuyas. Wala. Dapat pala nagpabili ka kanina kayo dyan eh. Lamig eh. Tapos sa kabila pa, tsalo. So, ayan. Natapos ko na ang balutin. Nasa ano rin, 40 pieces to plus yung 8 pieces na niluto ko. So, ang dami din, di ba? Magkano? Pag binili mo yung skinless na, skinless, nasa $7 ata ngayon. Tapos ilang peraso lang. 8, parang ganun. Tapos maliliit pa. Eto, tataba. Ito pang yung size nito, pang bahay talaga. Hindi pang benta. Loloko mo ako. Parang may pinaririgan ka. Ganda naman ang kulay niyan. Siyempre, ako namili niyan. Bumili ako ng wire. Pakita mo yung buong wire pasan niya. Ang ganda ng kulay. Ayan, nahuhulog na. Ang cute eh. May libreng sticker there. Date mo sa kotse mo. Utot mo. Tsaka yung dulo. Inakabit ko pati yung dulo. Ito yung dulo niya. Yung dulo kasi. From Amazon. Ito, winidraw ko na lang yung ko eh. Yung ko. Yung Burr points. Meron kasi kami sa work na yung per hour ata. yung dulo niya. Gold plated yan there. Plated. Gold lang. Meron kasi kung Amazon, pwede ko mag-Amazon, Walmart. Marami. May mga restaurant nga din. Ano mangyayari? $100 worth ng gift certificate yung makakuha mo sa... Every month yan? Hindi. Ano? 750 700. na hours. Hindi man na. Buti pa kayo merong nun. Sa dami namin empleyado. No? Lahat kayo meron? Oo, lahat yun. So, depende. Kung full-time ka, mas mabilis ka maka-accumulate ng points. Diba last time nalalambigay sa'yo Amazon, sa akin Walmart. Tag-100 din yun. Bago ako mag-surgery nun, diba? Meron na eh. Meron uling Meron ka na uli? 100 points na. 750. More than pa nga. Inaantay ko na lang para dalawa uli. Tag-isa uli tayo. So, ayan. Ay, wala pala akong stand. Kaya pala nahalay ako. Yun. Busog na. Solved. Solved na. Nauna kami kumain. Hindi na ako kakain ng mga bata. Nakakita yung ulam. Tinawag namin eh. Pagpunta. Ang ginagawa ko. Order ba yan, mami? Hindi, order yan ako para sa atin. Pesto ka agad si Jonas eh. Pesto eh. Tapos Jermaine, wag na. Kasi hindi siya nagsayang ng marami. Dahil nga masasayang lang. Sakto naman. Nagluluto ng kanin na marami eh. 2 kalahati nga lang sinaing eh. Ilan tayo kumain? 4. May natira pang kalahati. So talaga yung kain. Ganun lang. Yun na, hindi na kahit nasasarapan. Nako-control na yun na lang. Nakakatuwa nga yung matanda ka ngayon eh. Matanda na yung yung binilang ko nun eh. Sabi niya dati may mga stereo nga din daw sila. Sabi niya, anong lalagay mo rito? Sabi ko, stereo din. Nag-ano ako ng mga vintage na stereo. Sabi niya, I like that. Sabi niya, that idea. Tapos sabi niya, tutulungan niya raw ako. Sabi ko, wag na. Yung pala ang bigat. Ako lang mag-isa. Tapos ang dami pa step ng bahay. 5, tapos pababa. 5 siguro ulit. titignan ka niya, hindi talaga kaya to. Sa sobrang old school niya, may telepono pa siya eh. Nagre-ring eh. Nang sinagot niya, sa gilit lang may kausap. Landline. May landline pa pala ngayon. Sabi niya para daw yung naging boss namin sa small town. Tangkad eh. Hanggang tenga lang ako eh. Ang laking babae. Tapos, sabi niya, paano mo yan ilalagay doon sa truck? Teka lang, sabi ko ganun. Hindi na ako makakalakad kasi ang haba ng driveway eh. Papasok na lang yung truck ko sabi niya, sige. Tapos sabi niya, paano mo isasampa? Kaya mo ba? Kaya ko siguro to. Ako na lang, wag na.
Tapos binuhat niya. Lakas eh. Lakas kahit matandaan na eh. Lakas. Lakas siya. Eh ako pagod na ako eh. Nangihina na ako dahil gagaling ako sa Lakas trabaho. talaga pinet mo. Kaya sabi siguro, pahit naman ito. Kakayanin kayo. Sobrang pahit ko ba? Hindi naman. Lakas na wala sa'yo, di ba? Ayun. Para tayo sa asayo, dear. Pareho ng green eh, no? Natapat pa. Ayan eh. Instinct. Instinct yan. Ayun pala nga pala may nag-message. Nagtatanong kung may mga Lamiya kaming alam. Ay, sa mga trabaho, no? Ang dami kasing mga dito, yung mga Alam, bago. si Jutay din, di ba? Nag-message last time. Kasi yung sister-in-law niya pumunta rito ng visit. Pero ang mas mahirap kasi nasa small town sila. So, wala masyadong mapapasukan. Tinatanong ako kung ano raw, baka meron dito. Sabi ko, ang hirap. Meron pero binibenta. Binibenta nga eh. Binibenta yung Lamiya. Yung mahal. Ginawa ng kabuhayan. Kumbaga parang nakakahanap sila ng pagkakataon sa mga newcomers dito. Yun din ang mahirap kasi pag may mga nakikita yung mga ibang tao na pagkakataon, talagang tinitake advantage nila eh. Sa mga kagaya ng mga baguhan dito. Tsaka nakita nila pera eh. Yung mga employer na mismo yun. Diba? Yung isa nga yung isa nga, medyo na yun eh, siguro December yung balita na yun, yung yung sa news. Yung bagong salta na Pilipino, pamilya, yung dumating. Tapos, umarkila ba or... nabanggit na kwento natin, nawala ng yung inatake siya. Kasi kadarating lang inatake. Na-stress siya eh. Nawala yung isang luggage. Yung luggage niya nung kapwa natin Pilipino dahil siya yung nagda-drive. Hindi niya sinoli doon sa Siyempre, yung mga gamit ng kung pamilya. importante nandun, nawala. Bukod pa doon, siyempre, yan eh. Yung mga, hindi naman lahat, kumbaga. May mga galing ng Pilipinas na hindi natin alam kung lahat ng kabuhayan nila talaga sinugal na nila para makarating dito, di ba? Tapos, konting dalahin mo na para hindi ka na mabili ng mga gamit or what na nakuha pa nung driver na Pilipino. Kawawa naman. Marami. Kaya nga, may group nga sa Facebook dito, yung Pinoy Calgary ba yan? May nag-post doon na nasa Pinas siya eh. Parang nag-abroad siya before, nakaipon siya, umuwi siya ng Pilipinas, nagnegosyo. Pero plano daw nilang mag-anak na parang nagtanong siya eh, ano bang maganda? Recommendation nyo, pumunta ba ako dyan o hindi? Parang ganon. Dami nag-comment eh. Kung may negosyo ka na at yung kung okay ka na, much better paghusayin mo na lang yung negosyo mo kasi nakasimula ka na dyan. Kasi kung nandito ka, baka mahirapan ka, back to zero ka na naman. Hindi naman dati, siguro noon, way back ilang years from now, okay lang eh, mas madali. Ngayon medyo talagang mahirap. Kaya wala rin kami, pasensya na, wala rin kami maitulong sa mga nagme-message tungkol doon sa Lamiya. Kasi wala rin kaming alam kung saan meron. May mga nagsasabi man, pero lahat talaga na binibili. Tsaka bukod pa doon, yung gobyerno ng Canada ngayon, more on kagaya sa amin, ang dami naming Ukrainian ngayon. 3 yung agad mga refugee, na Ukrainian. Kumbaga, yung pagkakataon na nakukuha ng mga iba rin, maraming kompetensya. Maraming kompetensya kasi bukod yung mga dito na nasa Canada na. Tapos yung mga refugee pa, nanghirap maghanap ng trabaho. Unlike gaya namin, kahit pa paano kasi mula na kami. So, talagang pipiliin na namin dito kasi nag-start na kami dito eh. Pero yung mga magsisimula pa lang uli, parang mahirap. Medyo isip-isip. Lalo ngayon ang mahal ng renta. Sobrang mahal. Unless punta ka siguro sa mga small town. Pero kung small town ka, mas mahirap naman maghanap ng trabaho. Unless siguro kung work permit ka, the best talaga is mag-work permit ka na lang muna. Dun sa mga plano talagang pumunta rito. Apply ka sa Pinas, sa mga agency, work permit. Pero yung pupunta rito muna as student, medyo mahirap. Hindi kasi yung visit visa at saka student, medyo mahirap. Yung mga mindset kasi ng mga nasa Pilipinas na hindi pa nakakapag-abroad din, nakakala nila parang
land of milk and honey nga yung ano yung mga kagaya dito na bansa, di ba? Pero siguro noon noong mga 2000, early 2000 kasi na-discover pa lang yung ano eh. Kailan na-discover yung ano? Yung gold rush, sabi nga doon sa ano sa tanong, gold Balikan rush. natin sa reviewer. 1947 ba? Hindi na. Yan na naman. Natawa After niya. nito, magpasa na tayo Ang hirap din namin siniseryoso yung pagre-review Baka ba? Para kasing after ng trabaho, pagod na. Pagod na eh. 1947 yun eh. Tapos pag nagbabasa kami, Naantok eh. Hikapan eh. ayun ako. Noong nakaraan, inulit-ulit namin. Okay naman na. Ewan ko ngayon Ayan. Pero balik tayo doon sa topic nga. Yun nga, hindi ano, kumbaga yung land of milk and honey, hindi talaga eh. Kumbaga lahat paghihirapan mo rin talaga eh. Paano kung hindi ka nga sanay na ganun? Kasi may kaya ka sa pinanggalingan mo sa Pilipinas. Di paano yun? Hindi lang naman mga Pilipino yung ganun eh. Marami rin naman talaga mga ibang bansa yung kagaya nung in-interview nung nakaraan, Italian siya. Minarapat niya na lang din bumalik ng Africa. Ng Italy. Italy na sa Africa. Bumalik na lang siya kasi mas ano nga daw doon eh, mas kabisado niya pa yung negosyo niya doon. Maraming umaalis ngayon. Kaya nga siguro ang bilis ng application ng process ng citizenship ngayon Kasi sabi nga, bumaba na yung nag-apply na citizenship pati ng PR. So siguro the best thing yung mga gustong pumunta, mag-apply na lang muna ng work permit para kayo mismo pagdating nyo, at least sure na may trabaho kayo. Tapos check nyo kung sa tingin nyo magiging okay para sa pamilya nyo. Then tsaka nyo sila kunin. Kung sa tingin nyo okay, makakasurvive tayo. Tsaka may nasimulan ka na. Pero yung kasi buong pamilya kayo, isusugal nyo na sa Pilipinas. Lahat ng meron kayo. Mahirap yung ganun. Swerte, may mga kamag-anak na pagdating dito, may matutuluyan. Pero yung darating ka ng wala talaga. Kahit sabihin mo may dala kang pera, hindi sasapat yun. Ang bilis maubos ng pera pag wala kang trabaho. Lalo pa pag rumenta ka na, renta, sasakyan mo pa. Kung bibili ka ng sasakyan. Di man bumili, mamasahe. Ang hirap din, di ba? Yun nga, isa pa yung... Kasi parang kapag wala ka rin sasakyan, parang hindi ka rin makakuha ng trabaho ng kahit saan. Kailangan, ito malapit sa bahay, malapit sa ganyan. Kaya sa amin, wala kang masasakay ng bus doon. Nakalakad ka ng ubod ng layo. Lalo pag winter, ang hirap, di ba? Yung isa nyo, di ba? Wala. Di dati sinasakay mo pa. Pag naaabutan mo, naglalakad. Wala na ba yun doon? Nandun pa. Yung Pilipina. May sasakyan na? Lumipat pa nga ng Northwest, kamo. Hindi, wala pa rin. Masahe pa rin? Kaya aga-aga, umalis. Minsan maaga siya nakarating, minsan late na. Matyaga. Pero ngayon, lumipat na uli sa Southeast. Mas malapit na. Dati, Northeast, tapos naging Northwest. Ngayon, Southeast. Nilibot na nga sabi ang hirap dapat talaga medyo malapit ka doon sa, sa trabaho. Kami lang gaya namin, layo nga rin ang drive namin, kaya lang yun ang nahanapan, kumbaga doon sinuwerte. Tsaka yung gasolina, yun naman ang pumapatay sa amin. Grabe ang tinas ng bigla ng gasolina. Parang araw lang ang pagitan Kanina nga sabi sa balita, April Fool's Day nga araw para sa mga Canadian Sabi niya bakit, alam mo, 2 beses itataas ni Trudeau ang carbon tax ng di lang yata doble Tapos tataas din ng ng mga oil price. Wala na. Kasi nga tinaas yung carbon tax, syempre tataas din sila, pasa-pasa lang ng sino kawawa, di yung mga tao. Mga consumer. Hirap. Pati grocery. Kung hindi ka nga magiging wais sa buhay wala Kaya yung mga nagbabalak talaga, antayin nyo yung mga election, pag after na election. Kung mananalo pa uli si Trudeau, naku po. Pero kung magkakaroon ng bago yun. Panibago, si Olivier. Poliev, may pag-asa pa tayo mabago. Kasi i-ax na tax nga daw niya. I-ax yung tax. Kasi nakakuha nga raw ng carbon tax na refund. Pero mas malaki naman yung... libo pa rin Oo, so wala rin. Yung mga rebate. Tsaka yung rebate na yun, hindi lahat ng Canadian nakakakuha. Pag pinagbabasihan nila yung sa sahod income mo. Pag yung income mo maganda, yan.
Pag mataas ang income mo, ikaw hindi ka makakakuha ng ng rebate na malaki. Pero lahat na binabayaran mo, di ba? Lahat may So carbon yun, tax. doble-doble muna. Check mo nang mabuti. Mahirap dumiskarte pag Actually, marami naman talaga nangangarap pumunta. Kung ikaw talaga halos talagang gusto mong sa Pilipinas, wala namang makakapigil sa'yo kung gusto mo talaga Kaya lang, yung pagpuntahan mo, hindi mo rin sigurado, di ba? Aralin mo rin. Pero syempre, di ba, kung talagang totally, nabigyan ka ng pagkakataon dito, tapos sa Pilipinas, halos ang hirap talaga makasurvive. Maganda pa rin dito, di ba? Kahit saan naman actually mahirap makasurvive Pero pag once na nakapag-establish ka na or Once nakapagsimula ka na. Yun, doon mo na malalaman kung ano ba mas madaling buhay para sa'yo. So, yun lang. Yun nga, suggestion lang is kung work permit, possible. Mas may chance pa. Medyo mahirap din mag-apply pero may mga agency naman na na ma-applyan sa Pinas. Marami namang legit na Basta check nyo lang. Naluloko Hindi, check na check mabuti. Huwag yung basta apply lang. Meron kasi mga send lang ng message o meron tayo nag-message yun. Ilan yung nag-message sa amin na meron silang job offer. Job offer kagad tapos magkano yung sahod? Malaki, no? Laki na sahod. 25? Parang 26 per hour. 26. Tapos, ang pa ron, nakalagay na yung magkano yung magiging deduction niya. Tapos, libreng bahay. Sabi ko, walang libreng bahay dito. Walang libreng pa bahay dito pagdating. Tapos, meron pang, kumbaga yung rate sa overtime yun. Sabi ko, hindi, iba ka ako ang rito. Kaya pag binasa mo pa lang yung binibigay na job offer sa'yo. Wala, sablay na. Tapos sabi, before ma-process yung mo, punta ka dito sa visa processing. Bayad ka muna para sa yata, 300 plus. Bayad ka muna sa biometrics para ma-process. So doon pa lang, pag nagbayad ka na, wala na. Wala na. Yun na, dali ka na doon, 300. Sabay, wala nang wala nang message. $300 yun. Hindi, wala na. Dati actually, nung bago-bago pa lang tayo, di ba, meron ako in-applyan sa sa American Offshore, di ba? Bulletin niya tayo sa bulletin naman sa classified ads. Tinesting lang niya. Nagbayad ba tayo? May binayad tayo? Nagbayad ako ng 50 ba? $50. Mahigit, 200 data. Hindi. 50 lang ba yun? Oo, mababa lang. Kung 200, wala akong pang 200. Tapos pala. Pero sinerch mo kasi meron Tapos, nangyari nun, parang naibalik ng US government, nahuli. Nahuli yung Ang galing nga Nahuli kasi sa sa American Offshore nga, mga gas. So, pupunta siya doon. Sabi ko, kaya mo ba? Ganyan, sabi niya. Subok. Bago lang kami, simula lang kami, siguro baby pa nun si Jonas. Apply siya. Pero naibalik nga naman. Naibalik din, kaya lang, magpapasko na nun, parang sakto nga inutang lang si yung... Mami. Si Mami ang namin nun Nakalimutan na nga ni Mami So, ayun. Kaya, pag-isipan mo ng mabuti. Tsaka yun nga, yung mga ganyan na mga job offer na langanin. Check nyo muna. Check nyo muna mabuti. Huwag kayong susugad ng ganun basta-basta. Check nyo sa POEA. POE? Fernando po yun POEA. Ayan. POEA. Pasensya na sa bulol ganun talaga. Oo nga, di ba pinapacheck nila lagi. Para sure. Sa amin, sa Korea, nung time na yun, libre yung bahay. Wala kang bahay. Doon libre talaga. Kahit sa ibang bansa ay libre. Kaya lang katabi ka ng kumpanya or doon ka mismo sa kumpanya natutulog. Ingay. Rinig mo lahat. Ingay. Wala kang takas Wala kang takas pag may meras na trabaho. Tatawagin ka lang. Dali ka na kagad doon. Ay, nako. Mag-shoutout pala tayo. Simulan mo din. Shoutout pala kay Mao de Ilca. Len Sales. Angel Lasala. Snooki Lee. Pinoy Pew. Marjoy. Zenith Villavicencio. Si Ange. Si Acer Guy. Ba't ang hirap big kasi nung pangalan? Maxi Mike. Si Jess Bundang. Cederap Online. Si Clarence Torres. Teresita Baranek.
Ralphie Boy, si Bernadette Manahan, si Maria Bryce, si Polit Olais, at si Eleanor Rialo. Yan. Tapos, sa akin si Boss Louie, ayan. Si Rochelle Hipolito, si Miss Josephine Echigo, ang Ken TV, si Ma'am Victoria Javier, ayan. Si Mama Lola, si Miss Ann, si Ray Bakiran, at saka si First Last. First and last. First Last lang eh. Yan lang yung nalista mo. Sabay tayo. Nauna pa ako natapos sa iyo. 2 vlog kasi to eh. Naisama ako doon ah. Naisahan? Ay, salamat sa inyo guys. Maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa aming munting vlog at saka sa mga lagi nagko-comment sa amin. Maraming salamat sa inyo. Appreciate live namin yung yung mga comments niyo. Meron nga mga nakaka-touch na comment na na basta daw mag-vlog lang may parang nanonood sila bago matulog o kaya minsan iba pagkagising parang kasabay na nila mag-almusal. Meron ako nabasa nun hindi ko na matandaan kung sino, sabi niya yung hindi nyo lang alam malaking tulong yung vlog nyo para sa akin, lalo na yung pinagdadaanan niya raw ganun. May sinabi siya pero hindi niya nilinaw kung ano yung pinagdadaanan niya. Hindi ko naman sabi niya yung malaking bagay nga daw sa pinagdadaanan niya Hindi naman namin saklaw yung mga emotions tsaka yung mga pinagdadaanan niyo, pero sa amin happy na kami na nakakapagpasaya kami nakakapagpasaya kami tsaka nakakatulong sa mga ganung bagay at konting impormasyon tungkol dito sa Canada. Yes. Tsaka ang ganap namin dito sa araw-araw. Yan. So, paano guys? Thank you. Siya bukas at siya mag-grocery. Dapat ako lang mag-isa. Sabi ni Jeremy, wala pala siyang pasok, buti na lang. Sabi ko, may kasama ako. Ano bang itinerary mo bukas? The usual. The usual. Pag nag-grocery kasi kami, Superstore, Seafood City, kundi Seafood City, Lucky, tapos Meat Shop. Yung mga dyan, alam niya bago umuwi. Baka ma-meet niya si Carlos Minsan, may nakakasalubong pag Seafood City. Sa grocery talaga siya na marami kami nasasalubong sa grocery. Alam na ko saan makikita. Dati sa mall, nakakita kami na. Bihira na kami pumunta ng mall. Parang tagal na, no? Bihira pag kayo, tapos pag pumunta kami, asin, yun na, isang ikot, okay na, labas na. Wala naman kasi kami binibili rin dun Sayang lang Mas marami pa yung makakain, bili ng ganito. Tapos yung kakainan mo lang din ng fast food, bawal na nga sa akin yung mga ganito. Magreklamo pa pagkakain sa labas. Bakit? Luto ka na lang. Magluto ka na lang. Mas masarap pa yung luto niya Siyempre. Sama na guys, ito, kinukulit na naman ako. Para talaga tayo sasayaw. Sayaw nga, der. Ikaw na lang. Sumasayaw to Paano sayaw mo? Sumasayaw. Ginagaya niya yung bata. Every time pag, meron ko pa siya sasayaw, nalimutan ko. Iipitin ka na yung ilon mo Sa susunod, ibibidyo ko pataga para makita niyo yung sayaw niya. So, guys, thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.